Akala mo naman yung mga nambawas na yan, na akala mo naman napakatitino. Oo. Kung hindi ko pa alam yung King Cortez, napakaraming atraso nun. Meron nga kung yung dami account na ano ba yun? Pesos price. Ewan ko sino yung hayop na yan. Minura ko nga yun. Akala mo kung sino, sabi ko, tigil ka nga kung gago. Anong sabi niya? Sabi niya, palo eka kasi eka puro paninira. De ngayon sumagot ako. Sabi ko, tapos yung gago na, basta meron pa isa akong nabasa sa loob-loob ko. Ano tong mga gago na to? Hindi ba nila alam yung ibig sabihin ng palo? Samantalang ang tatay ko walang inargabyado kahit isa. Ang tatay ko from the start ang laging agrabyado. Anong pinalo kung di ka mo kayo gago? Bakit? Kung pinalo ang tatay ko na walang ginawang masama, yung tsuhin niya na si anong nangyari? Yung tsuhin niya si Eliseo Soriano. Ano ba nangyari doon? Hindi ba? Iyon ay nakikipagkangkangan? Threesome na nakikipagkangkangan. Inatake, hindi ka kamo gago. Yeah. Ngayon, alin ang pinalo kung di ka kamo gago? Nagkakangkangan ng tatlo. Sino yung tatlo na yun? Nagkakangkangan, inatake. Hindi ka mo kayo mga bobo, iyon ang kamong kasalaulaan. Iyon ang pinalo. Tapos binibidyo pa yung anak ni Kutog. Para-paras mga demonyo yung mga yan, mga piling mga may golden spoon. Para sabihin sa inyong lahat, mga hayop kayong pare-parehas, yumaman lang kayo sa iglesia. Mga demonyo kayo. Isa ako sa makapagpapatunay na yung pamilya ni Dania Rason, yung pamilya ni Lisel Capulong, mahirap lang. Nagbalot nga lang kami dati ng bawang, paminta, maibabalot namin at iniro-rolling store namin. Alam ko meron ako mga picture, kaya lang hindi ko lang alam kung saang file ko na-keep yung mga pictures ko. Nangangalakal kami sa Divisoria, sa Baclaran, sa Balintawak. Akala mo naman yung mga nambawas na yan, na akala mo naman napakatitino. Oo. Kung hindi ko pa alam yung King Cortez, napakaraming atraso nun. Meron nga kung yung dami account na ano ba yun? Pesos price. Ewan ko sino yung hayop na yan. Minura ko nga yun. Akala mo kung sino, sabi ko, tumigil-tigil ka nga kung gago. Anong sabi niya? Sabi niya, pinalo nga. Palo eka ng Diyos yan. Kasi eka. Sinong Diyos? Maraming Diyos. Maraming Diyos. Tandaan natin, si Job, pinalo din siya. Sinong pumalo sa kanya? Ang Diyos ba? Si Satanas. Sabi ng Diyos sa kanya, laman kung laman, wag mo lang gagalawin ang kanyang buhay. Sabi niya, palo eka kasi eka puro paninira. De ngayon sumagot ako. Sabi ko sa kanya, English pa nga yung sinagot ko, you shut up your mouth, sabi ko nga sa kanya. Maybe you don't know what you're talking about, moron. Sabi ko sa kanya. Tapos yung gago na, basta meron pa isa akong nabasa sa loob-loob ko. Ano tong mga gago na to? Hindi ba nila alam yung ibig sabihin ng palo? Palo? Samantalang ang tatay ko walang inargabyado kahit isa. Ang tatay ko from the start ang laging agrabyado. Paano pinalo? Anong pinalo kung di ka mo kayo gago? Bakit? Kung pinalo ang tatay ko na walang ginawang masama, yung tsuhin niya na si anong nangyari? Yung tsuhin niya si Eliseo Soriano. Ano ba nangyari doon? Hindi ba? Iyon ay nakikipagkangkangan? Threesome na nakikipagkangkangan. Inatake. Hindi ka kamo gago. Gago. Yeah. Ngayon, alin ang pinalo kung di ka kamo gago? Nagkakangkangan ng tatlo. Sino yung tatlo na yun? Si Yuli? Si Hamilan? Nagkakangkangan, inatake. Hindi ka mo kayo mga bobo. Iyon ang kamong kasalaulaan. Iyon ang pinalo. Yun yung dahilan ng kamatayan. Di gago. Di ba? Yun ang dahilan ng kamatayan kung di gago. Sabihin mo sa publiko, gago. Kung anong pagkamatay, ba't di niya ma-reveal ko anong pagkamatay? Kaya pala si Dania Rason, parang nandidiri siya kay Brother Eli. Nandidiri siya, bakit kamo yung asawa niya? Katuwa-tuwa ba?
nakaka-shock, nakakagulat yung sinabi mo na yan. Ayoko nga sanang magsalita. Pero yung sinasabi niyo tungkol sa tatay ko na palo, mag-isip ngayon yung nakakakinig kung anong palo ang nangyari doon sa tiyuhin niya at sa tatay ko na wala nang ginawang masama sa kapwa. From the start, puro laging ang ginagawa lagi, lalo nung daddy niyang walang hiya. At saka yung mga hayop na mga yan, dadaan. Tas binibidyo pa yung anak ni Kutog. Para-paras mga demonyo yung mga yan, mga piling mga may golden spoon. Para sabihin sa inyong lahat, mga hayop kayong pare-parehas, yumaman lang kayo sa iglesia. Mga demonyo kayo. Sige. Ako, isa ako sa makapagpapatunay na yung pamilya ni Danya Rason, yung pamilya ni Lisel Capulong, mahirap lang yun. Nagbabalot nga lang kami dati ng bawang, paminta, kung ano maibabalot namin at iniro-rolling store namin. Kasama ko, alam ko meron ako mga picture, kaya lang hindi ko lang alam kung saang file ko na-keep yung mga pictures ko na nangangalakal kami sa Divisoria, sa Baclaran, sa Balintawak, pati sa sa may nabotas yata yon yung fish market doon. Naku. Tapos kung mga magsiarte, akala mo mga may golden spoon talaga. Kung di pa kamo kayo nanluloko ng mga miyembro, di kayo nahihiya. Mga gago kayo. Tapos gaganyan-ganyan kayo. Kung makaarte kayo, akala mo tunay kayong mayayaman. Mahiya-hiya kayo sa mga balat nyo, mga hayop kayo. At saka yung sinasabi nilang palo daw ng Diyos. Maghina-hinay ka, Daniel Rason. Baka, ayan, kagaya niyan, ayaw naming magsalita. Kayo ang as much as possible, we are trying to avoid and keep the secret kung ano man yung nangyari. Kung ayaw ko magsalita. Pero nanggigigil ako. Bakit ganon? Ano yun? Sila ba? Diyos ba sila? Diyos sila? Diyos sila? At saka ang tanong, ligtas ba yung mga demonyong nandyan? At saka yung hayop na yan, ligtas ba sila? Nuknukan sila ng mga demonyo. Para maliligtas, puro sila kawalang hiyaan. Walang hiya silang lahat. Maski kay At Anip, daan-daanan lahat nila. Kung sino kamag-anak ang namatay, dadaan-daanan lang ng mga demonyo na yan. Na sabi nga ni Pio Lolong Pascual sa akin, alam mo ba, dumaan dito yung kulay blue na jeepney. Ay, kilala ko yon, kay Don Capulong yon, sabi kong ganyan. Kausap ko yung anak ko kanina, nandun yung camera sa, dyan sa, ayun dumadaan. Nakita ko rin. Tapos, binibideo habang dumadaan sila. Binibideo? Ang tanong, para nagbibideo. At saka ito pa, isa pa. Di ba, binalita nila sa UNTV, tapos hindi sinabi ang pangalan. O ngayon, ang tanong ko, sa palagay ba nila, ngayon nagsasaya sila, natutuwa sila, sino ba ngayon ang nakakahiya? Kami ba? Sila. Kaya nga, kami kamo, kahit mahirap, hindi kami kamo nang ngungulimbat. At saka ito pa ang namatay na nga yung tao, hindi nyo pa ba siya po pwedeng dalawin? Diba? Patay na ako. Malabo yan. Nagpunta nga doon si Uncle Rolly, kaya nga si Uncle Rolly, kahit pa paano may puso si Uncle Rolly. Kapatid niya yun Kapatid niya yun. Ang matigas ang pagmumukha, yan si Takyo na yan. Hayop kayo, pare-parehas. Sino ba si Takyo? Yan si Takyo. Yan yung daddy ni Bonjing na parehas mga manggagancho, mga mukha. Ngayon, wala kayong alam kundi magdemanda. Magdemanda kayo. Bakit? Ano i-demanda ninyo? At saka, matapang lang ang hiya niyang mandemanda kasi malakas lang ang loob nyo. Kasi hindi kayo gumagamit ng pera. Gumagamit lang kayo ng abogado niyong isa pang tanga rin na sumusunod sa inyo na hindi naman nyo inuupahan kundi kayo mga walang hiya. Mga pro bono. Biruin nyo, mga professional, hindi nyo kahit man lang panggas, hindi kayo nahihiya yan. Walang binibigay yung mga demonyo na yan. Ate Ruth, alam mo yan, Ate Ruth,
manganganib ang kaluluwa mo at ang kaluluwa ng pamilya mo pagka hindi ka nanindigan sa katotohanan, Ate Ruth. At alam mo yan, Ate Ruth Soriano, baka tanungin nila kung sino si Ate Ruth Soriano. Si Ate Ruth Soriano, siya po ang chief ng legal counsel ng MCGI. Mabuti pa nga itong si Uncle Narsing nakiramay dahil tumawag. Nakiramay, tinanong kung sino, si Uncle Narsing. Tanong. Tatay niya yun ni Ate Ruth Soriano. Yun, nakiramay, nagtanong. Yung mga demonyo na yan, sa kabila ng nangyari, tumatawa yung mga puwit ng mga hayop na yan. Paano hindi makikiramay si si Papa Narsing? Paano hindi siya makikiramay? Kalabang mortal niya si Daniel Rason Nakita mo, walang may gusto kay Bonding dahil si Bonding napaka walang hiya. Ang gusto, puro pakabig. Tapos ang gusto, ibibigay doon magyayabang sa iba. Di nahihiya. Kaya Magyayabang, papamudid siya nang gagaling sa miyembro. Natatandaan mo ba, Mama Mary, nung time na nabalita, kumalat ang balita na nung nasa US sila Daniel Rason at yung kanyang entourage, kasama yung mga KNP, nabalita na inatake sa puso. Natatandaan mo ba nung nag-live ako? Hindi, sabi ko mga kapatid, nabalitaan ko na si Brad Resi daw ay inatake sa puso. Sana po ay panalangin po natin siya na makarecover. Sinabi ba namin, naku mga kapatid, inatake na sa puso si Resti Reyes. Yung walang aktong si Resti Reyes, sinabi ba namin yun? Wala kami sinabing ganon. Kaya nga, pero sila kakaiba. Kakaiba yung mga dewa ng mga demonyong yan. Tapos mag-aano ka sa na ang dewa kapag hindi nakadewa. Ang tanong, ang dewa nyo ba ay maganda? May dewa ba kayong maganda? Wala kayong diwang maganda. Puro kayo dewa nyo, demonyo. Alam mo ba, kaya bakit hindi nabalita? At bakit wala man lang naramdaman ang kapatiran noong nangyari yung palakulan? Bakit? Kasi yung kapatid na pinalakol, kapatid na walang anuman. Kapatid na pagala-gala lang, natutulog lang sa kalsada. At saka yung mga hayop na yan, ang buhay ng tao parang wala lang. Yung basta wala sa kanila yung mga Kaya darating din ng panahon na kung ngayon nagsasaya kayo, time will come na marirealize nyo, triple pa sa kung anong ginagawa ng mga tandaan nila, sabi ng di ba? Merong parable ang Panginoong Jesucristo, parable ni Lazarong pulubi, at saka yung mayamang hari, ay yung mayaman, biro mo, namumulot lang ng mumo, pero noong namatay pareho yung mayaman at saka yung Lazarong pulubi, napunta yung sa sinapupunan ni Abraham. Amang Abraham, sabing ganyan nung mayaman, iutos mo na idaiti ni Lazaro yung kanyang daliri upang maginawaan ako sa alab na aking nararamdaman. Tandaan mo, Daniel Rason, hindi sabi ng Biblia, mapalad ang napipighati. Yan. Masyado silang nakasulat sa aklat ni San Mateo. Masyado silang ng yung takyo na yan walang, bakit? Hindi na ako magtataka, yung magulang nga niyan hindi pinuntahan nung patay mas inuna pa yung nagpunta ng Davao. Gago yan mismong mismong kapatid nga, tsahin niya nga, hindi yung kapatid ng nanay niya, kapatid ni Brother Eli, si Auntie Corazon. At nung namatay yun, hindi naman din nagpunta si Daniel Rason. Pero tinanong siya ng mga kapatid, Mami, ba't di po pupunta po ba si Kuya? Naku, hindi pupunta yon. Ihingan lang siya ng pera ng mga pinsan niya.